Ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Session na resume. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, nakatanggap din po tayo ng sulat from our city administrator for the appointment, the concurrence also of the appointment of Dr. Armando S. Mendoza to the position City Government Department Head 1. Ito po ay tungkol sa KLL, but before we concur the appointment, may I request for the suspension of the rules to accommodate Dr. Manding for the questions of our colleagues. Rules suspended to accommodate Dr. Manding Mendoza. Doc, dito muna. May tanong daw sa inyo si, Doon, may naghahanap daw sa isa labas. May naghahanap daw sa isa labas. Isa pong mapayapa at magandang hapon sa ating lahat. Ang una po ay sa Diyos, sa miyembro po ng Sangguniang Panlungsod at sa ating pong Vice Mayor Eric Aprica. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat at ako po ay pinagtiwalaan na humawak ng isang kolehiyo na ang tangi pong layunin natin ay may agpang ang pangangailangan ng mga kabataan hinggil sa edukasyon. At ito po ay ang akin lamang po sa atin. Tayo po ay magtulungan. Tayo po ay iisa ang hangarin, tumulong, magtulungan sa ikagagaling at ikagaganda ng mga mamamayang Lipenyo, lalo tigit po ang mga kabataan. Muli po marami pong salamat sa miyembro ng Sangguniang Panlungsod. Thank you, Doc Manding. Question po, si Honorable Hernandez Veloso is recognized. Magandang umaga po, Sir Manding. Magandang umaga po. Para po sa kaalaman po ng lahat, nakasama ko po si Sir Manding before noon, nung tayo po ay kasama sa Komitiba ng Batas, bilang isa po sa mga ex-officio member po natin sa atin pong Board of Directors po ng KLL. At during that time po, Sir, parang naalala ko po na isa ho sa mga priorities na itinalaga po natin sa direction po ng KLL ay yung makakamit po tayo ng accreditation para po masabi natin na yung pong mga graduates po natin ay at par with the standard po natin. Siguro po mainam na mabigyan niyo po kami dito sa Sanggunian, ganoon din po sa mga nanonood po sa ating mga tahanan, ng inyo pong personal na SONA sa katatayuan po ng ating pong kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Maraming salamat po, Konsehal. Para po sa kaalaman ng lahat, ang kolehiyo po ng lungsod ng Lipa ay naghanda na po sa ating pong accreditation sa iba't iba pong programa tulad po ng elementary education at secondary education. At tayo po, noong nakaraang linggo, nagpunta po kami sa University of Makati upang pong maging miyembro tayo ng local colleges and university dito po sa Region 4A. Nagsimula na po kami, ma'am, ng paging miyembro tayo ang kolehiyo para po for the accreditation team po. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, una po ay we do not have any question on the capability, on the qualifications of Dr. Armando Mendoza. From the time that the Lipa City Public College has been established during the time of Honorable City Mayor Ruben Umali, Honorable Mayor Vilma Santos Recto, Honorable Mayor
Oscar Gozos, and now the time of Honorable Mayor Maynard Sabili. Now, we just would like to know, dahil ito po ay isang eskwelahan, hindi po ito isang ordinaryo na departamento ng isang pamahalaan. Ano po? Ito po ay naguhubog tayo ng mga kabataan. So, nais ko pong malaman sa plano ng ating kagalang-galang na magiging administrador ng kolehiyo, ano po ang mga innovations na po pwede nating maasahan sa panahon na kayo ay magiging isang departamento, isang department head ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa, Mr. Chair? Maraming salamat po, Konsehal Don Linato. Una nga po, yun nga pong sinabi kanina ni Konsehal Konkon po, yun nga pong accreditation. Tayo nga po ay nagsisimula na doon. Sunod po naman, yun pong ating improvement of board passers sa elementary and secondary education po. Noon po nakaraang 2013, para din po sa kaalaman ng lahat, ang elementary education po natin ay nagkaroon po tayo ng datos o percentage ng pumasa na 83.33%, at yun po naman ating secondary education, tayo po ay nakakuha ng 83.67%. Yun po ay noong nakaraang 2013. Subalit ngayon po, dapat po nating bigyan ng pagkakataon na maitaas pa uli yun pong dating rate. Sana po ay magtulungan po muli ang lagi kong sabi, lalo po kami nandun po kami sa academe. Talaga pong sabihin na natin na tayo, yun po yung mapakaraming hamon sa atin, lalo po sa quality education. Maraming salamat po, sir. Mr. Chair, kung sinasabi po na ang accreditation ay isang innovative action ng ating Dr. Armando Mendoza, I believe that accreditation is not as innovative as the status of the kolehiyo ng lungsod ng Lipa, because we already have an accreditation before, Mr. Chair. Ano po ang nangyari at nawala po yung accreditation, kung di ako nagkakamali, level 3 o level 2 o level 3? Level 2 po, sir. Level 2. Ano po ang nangyari at kayo po ay sa poll ay naririyan sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa? Kung ngayon po ay, kailan po nagkaroon ng accreditation ng level 3? Ngayon po ay taong 2014. Ibig sabihin ay hindi lamang dapat ngayon ito isang innovative move, kundi dapat po ito ay isang lifestyle. Dahil sinasabi ko nga po, ito ay hindi kagaya ng isang departamento na meron ang isang gobyerno. Dahil po ito ay academic institution. That from the time that it was perceived or conceived in the city of Lipa, it should be part and parcel of quality education. And that should be a matter to be included in an innovation of the kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Dahil kung ito po ay innovative move pa lamang, simula 1995 ba ito na-establish ang ating kolehiyo ng lungsod ng Lipa? Ibig sabihin, we've been providing poor education from that time. At ngayon lamang makukonceive na mag-accreditation po muli tayo to give quality education. Because I believe that the kolehiyo ng lungsod ng Lipa, from the time that it was conceived, it provides quality education. At nung po ako'y naging isang board member nung panahong 2001, lahat po ng aking staff galing sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. And I believe that they possess that quality of education. Ano po? Pero kung ngayon sasabihin natin na innovative act, ang pagpapa-accredit, it should be a lifestyle, not just an innovation. Ibig sabihin na mag-innovate pa lang po tayo ngayon, ay wala tayong quality education noong nakaraang panahon. So sana hindi lang siya maging innovative move, kundi maging lifestyle ng lungsod, ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Ikalawa pong aking nais na linawin. Ano po ang mga basic facilities na meron at wala ang kolehiyo ng lungsod ng Lipa? Dahil yung last quarter po, first quarter ng taong ito,
ay nagkaroon po ng panahon na ako'y dumalaw sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, walang pasok. Nung akin maitanong kung bakit walang pasok, ay dahil sabi ay brownout. Brownout, wala naman tayong aircon sa ating mga classroom. Ano po? Yung pala'y hindi dahil sa walang aircon ang ating mga classroom, kundi walang tubig na magagamit sa mga palikuran ng ating eskwelahan. At napakarami pong isinumiti pa ni Engineer, sino po yung ating sa facilities doon? Engineer Rosita po. Engineer Rosita. Ay hindi lang po dadalawan pong basic facilities, like for example, internet facility. Kumukolekta po tayo ng internet fee. Yung pong laboratory fees. Yung pong na-privilege speech na rin dito ni Consel Bibong tungkol po sa pagbibigay natin ng insurance sa mga bata. Ano po ang update sa mga basic facilities and services ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa na hindi natin naiibigay at para magkaroon ng pagkakataon na ito naman ay maibigay sakaling kayo ay makonkur na bilang isang department head ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa? So maraming salamat po. Tungkol po doon sa isinabit ni Engineer Rosita, kami po ay nakapag-request na po din po sa rehabilitation po ng comfort rooms. So, yun po. Saka po yung... So, Mr. Chair, meron na po kayang nangyari. Dahil ito po ay inimbestigahan din o kinupahiring din po ito ng Committee on Engineering during that time. Ano po? Na siguro yun ay may kalahating taon na. Ano po kayang nangyari sa loob ng kalahating taon? Dumaan pa ang bakasyon, ngayon pasokan na uli. Kwento pa rin ho ba na wala pa rin basic facilities ang ating comfort room or under request pa rin ng renovation? Mr. Chair. So siguro po sir ay sa pagtutulungan po ng lahat ay yun pong mga hinaing at mga kailangan ay matutupad at maisa sa katuparan. Mr. Chair, inahanap po natin dito yung basic facilities. Kasi paano nga tayo magiging magkaka-provide ng quality education yung makaka-secure ng accreditation kung yung basic facilities natin, Mr. Chair, ay wala sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Like, ang library po ba natin ay nagagamit ng tama't mahusay? Ang computer laboratory po ba natin ay nandiyan? Ang science laboratory po ba natin ay kumpleto? Ang mga facilities po ba natin sa internet ay nandiyan? Mr. Chair, yun lang po ang hinahanap natin ditong basic facilities. How can we secure this innovative act of having accredited whereas we do not have the basic facilities, Mr. Chair? Ayun nga po sir, sana po ay ang ating nga pong layunin ay magtulungan. So siguro po ay sa akin pong pagtayo po bilang itinalaga ay pagsusumikapan po namin na ang mga kailangan iyan ay magawa at maisa katuparan. Mr. Chair, I would like to ask what are the programs that we are offering in the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, like the courses and the new courses, and how competitive are we in providing in offering these courses? Ano po? Like for example, kanina binanggit ang education. Ano pa po yung ibang mga kurso para malaman ng taong bayan? Ano ba yung mga kursong meron tayo dito? At ano ba yung mga competence na meron ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa sa pag-o-offer ng mga ganitong kurso na meron ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, Mr. Chair? Ang ating pong kurso na una pong nakagraduate ngayong 2013-2014 ay ang ating pong Bachelor of Business Administration, major in Operational Management, Marketing Management, at Financial Management. So, first batch lang po yung atin. Tayo po yung nagkaroon ng 264 graduates. Ang ating pong Associate in Computer Technology, which is the 2-year course, the Bachelor of Science in Computer Science,
the Bachelor of Elementary Education, the Bachelor of Secondary Education, yung pong ating bagong kurso na AB Communication, at saka po yung ating BS Criminology. Mr. Chair, yun po bang Business Administration, Computer Technology, Computer Science, Elementary Education, and Secondary Education, ay tayo po ba ay na-approve at nabigyan ng permit na ito may offer natin, nakakapagpatapos na po tayo, at kumpleto po natin yung mga requirements nila sa atin. Kasi mahirap po na tayo nakakapag-graduate, tayo nakakapagtanggap, na nakukuha natin ang permit sa CHED. Ano po? Na baka kulang-kulang ang ating mga kwento at ginawa lamang sa papel yung mga requirements. Ano? Kasi ito po, kaya po ako very detalye dito, dahil ito po ay academic institution. Ano po? Sana po ay hindi na po politika ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa pagdating sa pagsisecure ng mga permit. Dahil kawawa naman po ang mga bata na gumagraduate sa atin na kulang ang kanilang competency and linkage with other institutions na kung saan ay dapat meron sila at sila ay nahahasa doon, Mr. Chair. So sa pagkakasecure po ba natin ng mga permit sa mga kursong ito, ay kumpleto po ang ating mga pasilidad. Like for example, computer science. Dahil nakarating po sa inyong abang lingkod na ang ating computer laboratory ay hindi nagagamit at wala tayong tamang pasilidad na computer laboratory, Mr. Chair. Doc Manding, regarding po sa mga facilities ng mga courses offered. So sa atin po naman sa computer, meron po naman tayong computer laboratory. So meron din po tayong computer na nagagamit. Kaya lang nga lamang po, madami po tayo na estudyante sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. So yun na nga po, kapag ka po tayo ay may kailangan, edi po ay... yun na nga po, Mr. Chair, ang aking punto, that upon securing the basic permits and securing accreditation, ay mahirap naman pong tayo ay puro bayani na baka ho ang mga estudyante pa ang nagko-contribution para makabili ng computer, ng LCD. Ano ho? Dahil sa inyo pong budget na aking nahawakan sa loob ng 2 taon na, ay wala pa naman po ako nakikitang mga binili tayong mga projectors, mga computers, kundi ang nadidinig ko po sa ating Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa ay nag-aambag-ambag pa ang mga departamento upang magkaroon lamang ng mga computers. So, paano po? Dapat po yan ay 1:1. Ano? Ang ating computer laboratory. Ano po? So, yun po ang ating concern dito, Mr. Chair, na sana'y maunawaan ng ating mga kasamahan, ng ating mga kababayan, na ang hanap po natin dito mabigyan ng magandang edukasyon ang ating mga kabataan. Hindi lamang makagraduate na hindi man lang nakahawak ng mga instrumento na dapat ay nagamit nila upang sila ay maging capable, equipped sa larangan na kanilang tinapos. Doon naman po sa ating, so yan po yung maliwanag na sa pinahayag sa atin, di pagtutulong-tulungan pa daw po natin na ma-provide yung basic na yan. Meron naman daw po tayo na computer laboratory, pero ibig sabihin ay sala po ang mga nagre-report sa atin na wala silang magamit na computer. So papasyalan po natin yan para makita natin ang aktual na sinabi po ng ating magiging department head ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa na meron pong science laboratory, meron po na merong computer laboratory. Pero yan lahat pong yan ay nakalista doon po sa pinaiimbestigahan natin para maibigay ng city sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Pinahahanap natin yung mga facilities, pina-inventory po natin yung mga facilities na wala para mabigay po natin. Ano ho? Para mabigay natin. Okay. So,
sa sinabi po ng ating magiging department head ay meron tayong science laboratory. So mga kababayan, sa mga estudyante, ano po? Meron tayong science laboratory. Meron tayong computer laboratory. So hanapin po natin, tingnan po natin yan sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Ano? Dahil baka ho, at sabi din po ay pinagtutulong-tulungan na magkaroon ng supply ng tubig. Ano? Mahigit kalahating taon na hong pinagtutulong-tulungan. Sino ho kaya ang nagtutulong-tulong dito para mabuo? Pagkahukwento lamang ang pinagtulong-tulungan sa pagtatayo ng tangke. Ano? Ay di kwento ho ang ating ipaplas sa toilet. Kwento ho ang ating pagbukas natin ng gripo ay kwento ang lalabas doon sapagkat ang laman ng tangking iyan ay puro kwento. Ano ho? Doon naman po sa ating AB Communication. Alam ko ho, pag AB Communication, kailangan meron tayong ABCom Laboratory, may speech laboratory. Pagka ho sa criminology, meron tayong, bago tayo mabigyan ng permiso, meron tayong criminology lab. Pero ito pong dalawang bagong kursong ito, ang alam ko ho, ito ay hindi dumaan sa sangguniang panlunsod para magkaroon ng budget. Ano ho? Ito po ay dumaan lamang sa Board of Trustees na magkaroon ng pag-offer ng AB Communication at BS Criminology. Pero ito po ay hindi dumaan sa sangguniang panlunsod para mabigyan ng pondo. Tama po ba yon, Mr. Chair? Opo. Yun nga po ang sabi ko, tayo po ay magtulungan. At Mr. Chair, matagal na tayong tumutulong. Hindi ho tayo, lahat ng na-request po sa atin ng ating kagalang-galang na mayor, ano, sa kanyang administrasyon, inaaprubahan po natin dito sa ating sangguniang panlunsod. Wala ho tayong hindi inaaprubahan. Kung meron man pong nabibinbin dahil pinag-aaralan ng husay upang mapunta ang bawat sentimo ng ating mga taxpayer. Ano? Pero kung dito sasabihin natin, pagtutulong-tulungan pa rin natin, ibig sabihin hindi tumutulong ang sangguniang panglunsod na ito para maibigay ang mga pangangailangan ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Kaya nga ho natin inaalam ng husay. Ano ho? Paano po nagkaroon ng AB Communication at BS Criminology na hindi dumaan sa sangguniang panlunsod na ito ay mapondohan? Di ba ga, Mr. Presiding Officer? Na ito lamang po ay naprubahan ng Board of Trustees. Although it is said in the Charter of the Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa that it is the sole authority of the Board of Trustees to create yung mga to propose programs na po pwede. Pero yung pondo noon, it's only the sangguniang panlunsod who can appropriate funds for the operation of AB Communication and BS Criminology. We have nothing against the students here. But what we would like to have is quality education na maibigay natin. Magpapagraduate tayo ng AB Communication. Students, baka po hindi nakaranas na mag-headset at makaranas ng speech laboratory. Ano ho? Yan po ang mga basic. Kaya po noon pa sinasabi natin, although it is the authority of the Board of Trustees, ako po yung member ng Board of Trustees ngayon, pero hindi ko inabot ang pag-create nito during that time. Ano ho? Na hinihiling natin na mapa-aprubahan sa sangguniang panlunsod ang pondong kalakip ng pag-create sa pag-o-offer ng AB Communication at BS Criminology, Mr. Chair. Pero ngayon, ang sasabihin po sa atin ay tayo'y magtutulungan para mabigay ang serbisyong ito. Ang tagal na ho nating nag-o-offer. No? Nung nakaraang termino pa na nag-o-offer tayo dito, na isumite, dalhin sa sangguniang panlunsod ang anumang pangangailangan ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. At wala tayo dito na hindi inaaprubahan, lalo tigit pagseserbisyo sa taong bayan. Again, we have nothing against any person here. Pero ang kalaban natin dito, yung tama at mahusay na paggamit ng bawat sentimo na tax ng ating mga kababayan. So sana po yung naiintindihan ako dito. Hindi po ako galit kay Dr. Armando, hindi po ako galit sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, hindi ako galit doon sa mga teachers at sa mga estudyante. Ang atin hong kalaban dito, yung quality education. Do we have the competency to offer these courses? And do we have the basic facilities to offer these courses? Baka po naaprubahan tayo.
na hindi naman natin nakukuha lahat, na ipoprovide lahat yung mga basic facilities. I can speak for this because I am in the academe since 1991. At ako po ay nagiging membro ng mga accreditation team na kung saan ay talagang binubusisi lahat ng mga basic facilities. Pero nakikita natin ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, napakaraming kakulangan sa basic facilities. Tapos magkakaroon tayo ng mga panibagong kurso na wala naman hong facility. Nakakalungkot, Mr. Chair. Nakakalungkot. Para ho tayo, hindi ako against sa criminology, hindi ako against sa AB communication, hindi ako against sa anumang kurso na meron dito, kundi first things first pagdating sa education. Hindi ho po pwede dito yung pinag-aari lamang. Hindi ho dito pwede yung pinagpapatamaan lamang. Dahil ang tinapos ho ng ating magiging tinapos ay di pinag-aaring kurso. Pag nagkataon. Sana ho huwag maging, ang aking pangarap bilang chairman ng Committee on Education sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, kung hanggat maaari na ito ay maging isang universidad, ay hanggang doon tayo. Ang sabi ko nga po dito, kahit itong Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, ipangutang natin ng 1 bilyong piso. Para lamang maging isang universidad, kagaya ng Batangas State University. Bakit hindi tayo pwedeng makipag-tie up sa Batangas State University? Government to government. Upang nang sa gayon, pareho tayo. Pareho tayo. Bakit hindi i-tie up ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa? Ito po'y 2010 pa, simula nung ako'y mapabalik bilang konsyal ng Lungsod ng Lipa, na ako'y umattend sa executive legislative agenda. Doon pa po sa San Juan. Suggestion ko na po na ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, as an innovative move, magkaroon ng academic industry linkage na kung saan hanggang ngayon wala pa po ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Upang nang sa gayon yung mga kurso na ito ay mai-tie up sa mga industriya upang pagka-graduate nila, hindi ang hanap nila ay mapapagtrabahuhan. Dahil naka-tie up sila sa mga kumpanyang meron tayo dito sa Lungsod ng Lipa. Napakarami pa pong nangangailangan ng empleyado dito sa Lungsod ng Lipa ng mga kumpanya natin. Diyan na lamang po sa Lima, napakarami ng kanilang pangangailangan, mga call centers natin. Pero bakit hindi natin ma-secure na lahat ng graduate ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, pasok lahat sa trabaho diyan? Dahil wala nga po tayong malinaw na academic industry linkage. Yung pong on-job training, hindi po yun po yung requirement lamang sa curriculum. Hindi po yun innovative move na sinasabi nating academic industry linkage na kung ano yung eksaktong competency nila doon sa mga kumpanya. Nasa classroom pa lang, alam na ng mga bata, meron na silang mga certificate na sila'y napaseminar ng mga kumpanyang para pag nag-apply sila ng trabaho, kahit newly graduate, makikita sa kanila, competent na sila, capable na sila, kesa qualified lamang. Sana naintindihan po natin, hindi lang sila dapat qualified, dahil lahat tayo qualified. Pero yung ikaw ay competent, capable, yung academic industry linkage na matagal ko na po sinasabi sa inyo, Doktor, na hanggang ngayon wala pa ako nakikita kahit anong move, kundi itong inyong proposal na AB Communication at saka BS Criminology na hindi naman natin nakikita na ito'y may seguridad na may pondo na may ipagpapagawa ng mga building na yan. Yun lamang po. Maraming salamat, Mr. Chair. The Honorable Katipon is recognized. Magandang umaga, kagalang-galang na Vice Mayor, Doc. Yun yung information ho yung binigay sa inyo ni Consiel Don. Hindi ho napakaganda ho nun na dito ho ngayong buwang ito, tamang kayo magiging department head, itong buwang ito ho yung preparasyon ng budget. Kung nakita ho niyo yung preparasyon ng budget ng national government, yung 313 trillion pesos, sa mapakalaking pondo hong inilaan doon ng gobyerno ay sa education. Dito ho ay gawa nyo ng paraan sa paggagawa nyo ng budget na mauna yung basic needs, yung tangke manlaan ng tubig, palagyan ng tangke ng tubig, papondohan ho yung BS Criminology, yung AB Mascom na yan, Mass Communication, kayo ho mismo ang gagawa ho niyan at ito ho isang impormasyon galing ho sa Sangguniang Panlusod na malaking may tutulong sa inyo. Darating ho dito ang budget sa Sangguniang Panlusod at titingnan ho namin ang budget ho niyan. Ang akin lang hong dalawang tanong, isa yung gaano ho kadami ngayon ang populasyon ng KLL, ilan ho? Para din po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay mayroong 7,734
At sa atin pong mga Tagalipa, meron po tayong 5,050 at doon po naman sa hindi Tagalipa, meron po tayong 2,684 at meron po tayong percentage na 65% po ang Tagalipa at ang 35% po ay hindi Tagalipa, na yun po ang mayroong kaunting governmental share na ibinabayad from first year to fourth year. Paano na-determine natin yung 65% yung Tagalipa? Saan anong requirements natin? Birth certificate? Voters ID? Paano natin malalaman dito? Graduate from the Barangay High School of Lipa City? Meron po tayo, sir, na guidelines na ipinaliliwanag sa kanila kung ikaw ay Tagalipa. Halimbawa po, ikaw ay ipinanganak sa Lipa, ikaw ay nag-elementarya sa Lipa, ikaw ay nag-high school sa Lipa, at ang residency po ninyo ay sa Lipa. Subalit kung mayroon pong mas malapit po ang paaralang sekundarya, katulad po ng Barangay San Francisco, mas malapit po sa Bawi, dito po sa atin sa Garcia. Considered po yun, sir, na Tagalipa dahil ang residensya po ay So, yun 35%. Magkano ang bali participation or let's say tuition fee ng isang estudyante per semester? Para din po sa kaalaman ng lahat, ang first year po natin na first sem ay 3,260. Pagdating po natin ng second year, ay magbabayad po ng 3,080, total of 6,340 per year. Pagdating po naman ng second year, third year, at fourth year, magbabayad po ng first sem, second year po, 2,880 per sem, second sem po, 2,880, kabuuan pong 5,760. Yun po yung ibinabayad ng hindi Tagalipa. Okay, yun lang po, Vice Mayor. At sana ho yung basic needs nyo, inyong i-include in the budget at dadaan naman ho dito, makikita ho namin. I-issue ninyo sa Finance Committee na dapat, kung ano naman yung dapat nating makuha sa, yun yung basic necessity na nga, tubig laan tangke, pag brown out, wala na kayong pasok. Salamat po. So, po. sir, para din po sa kaalaman, sir, meron na po kaming inihanda for the budget 2015. At yun pong tanong dito, ano po yung sumusunod na amin pong inihanda? Katulad po ng fabrication and installation of 15,000 gallons elevated water tank at KLL main campus. So, yun po talaga yung kailangan namin. Fabrication and installation of entrance gate po, okay din po naman ito. Yung pong repairing improvement of elevated water tank. Repair and improvement of comfort rooms and main and annex. Inilagay na rin po namin din yung procurement of 100 kVA and 50 kVA diesel generator for main. Kami po ay naghanda na rin po kami dahil kasi yun po yung ating kailangan para din po sa kaalaman ng lahat. Saka yung pong procurement of 30 pieces teacher's table, yun po na may talagang kailangan din. Procurement of 500 student chairs. So, ari po ay makakarating po sa tanggapan po ng kailangan. Opo. Ari din po, procurement din po ari ng chemical needs sa laboratory, rehabilitation of registrar's office, dahil yun po ay may mga na rin, dapat po ayusin na. Tapos installation and fabrication of fire exit, construction and provisions of disabled person, construction of speech laboratory, ari po yung kailangan sa AB Communication, sir. At saka yung procurement of 100 sets of computers para po naman magkaroon ng magamit ang mga estudyante sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. The Honorable Monte Alto is recognized. Magandang hapon, Doktor. So, nasabi nyo kanina para po sa kaalaman ng mga Tagalipa na out of 7,000 population, more
more than 7,000, ano po? Ay 5,000 more ang tagalipa. 5,050 po. 5,050. Yun po yung mga tagalipa na wala pong binabayaran kahit 5 na tuition fee. Opo. So, para po sa kaalaman ng lahat, ito po yung scholar ng lungsod ng Lipa. 5,050 ulo na estudyante ang pinapapag-aral ng lungsod ng Lipa diyan sa ating KLL. At yan po ay, ang pondo ay nanggagaling sa ating gobyerno, di ba? So, doon po sa 7,000 yung population, ilan po ang teaching force ninyo? So para din po sa kaalaman ng lahat, ang teaching po and non-teaching po kami, more or less 170 personnel po sa kolehiyo. 170. Kasama na po doon ang JO at 10 pong casual. Ilan po yung student to teacher ratio ninyo? Para din po sa kaalaman ng lahat, meron din po tayong basis pagka ganoon, galing po sa Commission on Higher Education. So tayo po pwedeng mag-ano ng 60 or 70 din ha, pwede pa din ha. Kaya po ba ng isang professor na 60 to 70 students, and kaya po ba ng classroom para maibigay natin yung quality education na ating minimithi o ini-aim? Sa akin po namang tingin, ang mga bata po naman sa atin ay well-oriented dahil alam din po na nila yung sitwasyon. Pero may ano ko sa inyo ng estudyante sa atin ay talaga pong maayos silang bigyan ng instruction. So out of 170 teaching personnel natin, magkano po ang overall overhead cost na kailangan ng KLL para mapasweldo itong mga teaching force natin ito? So yung po ating, so sir, correct po. Correct ko po yung 100, more or less 170. Kasama na po doon sir ang ano, yung teaching and non-teaching. Ayun nga, magkano more or less yung kailangang pondo para makapagpasweldo tayo sa mga teaching and non-teaching force natin ito? So siguro po yung amin pong doon sa inyong yung pong aming prepare ngayon 2015 po, yung pong piniprepare namin ngayon as of now. Yes, ma'am. So nagpi-prepare na po kami. Siguro po yung more or less ay yun pong overall, yun po yung overload pay po. Kami po ay naghanda ngayon. That is only preparation. More or less po ay 15 15M. Po. Doon po sa ating nakukuhang tuition ng mga hindi tagalipa, which is yung iba ay 2,000, 3,000 per semester, magkano po yung pinoproject ninyo na makukuha natin out of their tuition? So from, ito po yung present, so mayroon na po yung additional. From January po to July, half ng July, so ang ating pong collection ay 8,080,000. 8,080,000. Pero yung pong ating mga 15. Pero awa po naman ng Diyos ay maganda po naman yung ating collection. So, kaya nga lamang po ay kung tutuusin po ay hindi pa rin po talaga sapat. So, ibig kong sabihin, out of 7,000, meron tayong 5,050 na scholars, and out of this 5,050 na scholars, ang ating gobyerno ay mag-aalat ng around 7 million para makapagpasweldo doon sa inyong teaching and non-teaching force. And plus doon sa 7 million ay magdadagdag pa ng mga fixed facilities ang ating gobyerno and babayaran yung mga utilities. So siguro naman ay itong KLL with giving na kayo ay nakakapagbigay talaga ng quality education at based dun sa percentage ng passing rate ng ating elementary and secondary teachers, which is 83-point-something%, which is high. Mataas po yun, mataas na yon. And I congratulate you for that. Doon po sa ating ginastos na 7 million na idadagdag natin sa inyong collection, ay nakapagbigay naman tayo ng 5,000 scholars, ay siguro po ay napakaganda na talaga nitong kalagayan ng ating KLL.
ito po ay talagang isang naging magandang instrumento na para makapagpaaral at makapag-aral ang ating mga mahihirap na kababayan. At ngayon nga po, marami sa kanila ay nakakapagtrabaho na, lalo na po yung mga teachers na nakapasa na. So, ito pong inyong nire-request na mga facilities, ito po ay sa tingin namin at sinasabi naman ng aking mga kasamahan na matagal nang nire-request pero up to now ay wala. So, siguro po ay nasa inyong, kung sa inyong confirmation ngayong araw na ito, ay nasa kamay nyo na kung paano nyo pupukpukin ang mga kinaukulan para maibigay na yung kinakailangan nyo para po sa ating mga kababayang scholars na nag-aaral sa kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Maraming po salamat, Konsehal. Kung wala na po, the Honorable Mendoza is recognized. Magandang tanghali na ho sa lahat sa atin pong bagong magiging department head ng KLL. Kanina ho kasi nga inabanggit yung mga basic na facilities na kailangan natin sa KLL. Madami hong nabanggit si Konsehal Don Linatok tungkol sa mga Wi-Fi, tungkol sa mga computers, tungkol sa AB communication or business communication. Madami hong mga facilities na nabanggit. Pero nung kayo po yung magbanggit kanina, parang ang narinig ko lamang po ay na basic facility na kailangan ho natin ay yung 100 computer sets at yung ano pa ho yung inyong nabanggit kanina diyan tungkol sa laboratory. Meron din yung laboratory kayo na binabanggit. Ano ho? Tatanungin ko lang kay Sir Mendoza, magkano ang budget ng KLL nung nagdaang taon kung meron kayong kopya? So, ang total appropriation po ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa ay 39,715,153.84. Ano ho ang breakdown yan kung meron ho diyan? So, doon po sa PS natin ay 32,192,653.84. Doon ho sa MOOE ay 5,772,500. At doon po natin sa projects ay 1,700,000. So malaki ho ang pagbabago kung ang pagbabasihan ho natin ay nung nagdaang budget at saka yung budget ngayon. Kasi i-include ho natin ang mga laboratory, i-include ho natin ang mga computers, tapos kanina may mga nabanggitin po kayo na improvement din ho ng atin pong mga tangke ng tubig at pati ho yung mga banyo na ipapagawa. Mas malaki ho ngayon ang magiging MOOE na isasubmit po ninyo. Kung ang inyong pong personal services ay aabuti ng 32 million, magkano ho kaya sa 2015 naman ang magiging budget ho ninyo? Kasi para ho maliwanag na rin ho sa sanggunian at alam naman ho natin na napakalapit na uli ng budget, ay kitang-kita naman ho natin ang pagpupursige ng ating mga kasama na konsehal dito sa sanggunian na magkameron ng kwalidad na edukasyon. Kasi ang sinasabi nga ho nila ay baka ho mamaya tayo ho'y naggagawa ho ng mga bago hong kurso ay kulang naman ho ang ating basic necessities. So magkano pa ho ang hinihingi appropriation naman ngayon ng ating pong KLL? Sir, Konsehal, as of now po ay ngayon pa lang po kami nag-prepare. Proposal pa lang yun, Bibong. Proposal pa lang. Konsehal Mendoza. Yes, oo. Kasi alam ko nga hong proposed pa yan, so wala pa ho tayong naka-earmark talaga. At yan po naibigay na gahon ninyo sa sa finance committee ho natin yan. Incorporate pa po namin. So i-incorporate po yan. Kasi ang nakikita ko ho diyan, kung bigla hong merong changes na malaki, baka mamaya naman sa finance committee pa lamang ay hindi na makalusot yan.
Kasi siyempre ho, laging isi-streamline din ho yan ng Finance Committee. Hindi naman ho lahat ng departamento ay lahat na ipinopropose nila inaaprobahan ng Finance Committee kasi depende rin ho sa budget yan. Pero pagka kayo nagkameron na ho ng inyong hearing o pinatawag na ho kayo ng Finance Committee, banggitin po rin ninyo na ang sabi po ng Sangguniang Panlunsod ay i-prioritize din po ang mga project na yan kasi yan po ang hinahanap natin para makapag-deliver po tayo ng kwalidad na edukasyon. Kasi sa dami nga ho ng ating estudyante, ang sabi nga ho ninyo kanina, ay inaabot na ho ng 7,000 mahigit ang ating estudyante, which 65% of which is Lipeños. At yan po ang talagang gusto ho nating ma-deliver po sa ating mga kababayan ang magkameron ng isang kwalidad na edukasyon. Pero paano nga ho natin ma-deliver ang kwalidad na edukasyon kung ang mga facilities naman ho ay hindi maaari? So yan po ang inyong sabihin po sa pagka nagkameron ho kayo ng pagpapatawag sa Finance Committee. Hindi lamang po kasi po sa pasweldo ho natin kailangan mapabigay ang atin pong mga pondo diyan kasi kita naman ho natin napakalaki rin ho ng inyong PS at inaabot na rin ho ng 32 million. So, hindi lamang po puro sweldo po ang kailangan po ma-deliver po natin ang atin pong mga pasilidad na kailangan para magkameron. Pero ang gusto kong maliwanagan pa rin, nagkameron ho tayo ng bagong kurso na BS Criminology. Nagkameron din ho tayo ng AB Communication. Tama po ba? AB Communication po ba yun? O Business Communication ang... ABCom po. So, ABCom po. Nagkaroon ho tayo ng mga bagong kurso na hindi ho dumaan sa Sangguniang Panlunsod. Yan po ay gusto ho nating linawin kung talaga ho kailangan po dumaan sa Sangguniang Panlunsod ang pagtatayo ng bagong kurso at itanong din ho natin sa ating pong Board of Trustees. Ano ho? Pero kung yan nga ho inaaprobahan na, kailan ho nag-start yan? Ngayon pong June ay nag-umpisa na po na magkameron ng AB Communication? First year po nung last So, year. first year po. Last year. Yung gawin naisip kasi ng Board of Trustees na uumpisahan ho yung mga bagong kursong yan, eh hindi pa naman ho nakalagay sa budget ang mga pasilidad na kailangan. Paano ho kung umabot na rin sa hindi ho maibigay ng Sangguniang Panlunsod ang mga laboratory pong hinihingi para sa communication para po sa ibang kurso na kinakailangan ho natin ng basic facilities. Ano po ang gagawin ng KLL pagkagayon? Kasi ho, nagbukas ho tayo ng bagong kurso na inaprobahan ho ng Board of Trustees. Wala ho appropriation pang panibago sa Sangguniang Panlunsod. Hindi yun ho alam ng Sangguniang Panlunsod na nagtayo po ng bagong kursong ganyan. Saan po kukuha ng pondo ang atin pong KLL para ho maibigay naman sa atin hong mga estudyante yung kinakailangan hong pasilidad? So, yun na nga po, yung pong simula po ng pag nagbukas ng isang kurso, hindi utay-utay po yung budget. So, ayun nga pong budget ng dalawang offer na bago, hindi po isasama po namin ngayon sa anong ito. So, nagkameron ho kasi ang BS Criminology natin second year na. Tapos ang atin hong AB Communication is first year. Yun nga lamang po ang aking sinasabi. Bilang kayo naman ho yung magiging department head na nga ho natin ng KLL at kayo naman po ay kasama pa rin sa ating Board of Trustees, siguro ho mas maganda na magkameron ho ng communication lagi po sa ating pong Sangguniang Panlunsod. Kasi ang Sangguniang Panlunsod pa rin ho ang mag-appropriate ng pondo, ang magbibigay ho ng pondo sa ating pong mga facilities at lahat ho ng kailangan ng KLL. Kung hindi ho may papag-alam po ang Sangguniang Panlunsod, baka ho mamaya ang masisi pa ho ang Sangguniang Panlunsod at hindi kaagad kayo nabigyan ng pondo para ho sa mga kinakailangan. Siguro yung mas maganda, pa-aprobahan ho natin sa Sangguniang Panlunsod, yung appropriation din ho na tama ay maibigay naman namin. At dito naman po ay lagi ho kami nagpapatawag ng isang committee hearing, lagi ho kaming inaalam ang pangangailangan ng ating mga departamento in aid of legislation at para ho mapagtulong-tulungan. Yun nga po ang sinabi nyo kanina, mapagtulong-tulungan, paano ho tutulong ang Sangguniang Panlunsod kung hindi ho namin nalalaman ang mga nagiging problema ho ninyo. Kaya ho sana sa susunod po na pagkakataon, lagi ho maipag-alam ho ang Sangguniang Panlunsod sa anuman hong aksyon o yung mga kinakailangan na dalhin po sa Sangguniang Panlunsod. Yun lamang po at congratulations po sa inyo. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo. The Honorable Monte Alto is recognized. Clarification lang kasi po on record tayo. Yung pong tinanong ko kanina kung magkano yung more or less yung overhead cost nyo sa
teaching personnel natin, non and teaching personnel, ang sabi niyo po ay around 15 million. Yun po sa honorarium po yun ng part-time, opo, at regular. Part-time and regular. At part-time, opo. So, yun po yung personal services natin. Yun po yung sweldo natin. Yun po yung overload pay. Yun po yung ibinabayad na sweldo po ng part-time. Part-time. Part-time lang po yon. Sa part-time po. Sa regular po na nagpa-part-time at sa part-time instructor po. So, ano po yung composition ng ating personal services na 32 million na naging budget nyo ngayong taong ito? Overload lang. Sa lahat po yon. So, mali po yung ating computation kanina. So, kung 32 million po yung personal services natin, tapos may collection lang po kayo na around 8 million, so ang ibibigay po ng lungsod ng Lipa is 26 million. Yun pong 26 million para po sa ating 5,000 scholar. Yun po ang totoo. Sa paki-confirm nga po. Para po malaman ng ating kababayan na ang ating lungsod ay gumagastos taon-taon ng pasweldo pa lang sa mga professor ng 32 million kada taon at nakakakuha lang tayo ng mahigit 8 milyon na sweldo na tuition pay ng hindi mga tagalipa. So ang ipinoprovide ng ating gobyerno is around 24 million kada taon para sa 5,000 pumapasok sa KLL na tagalungsod ng Lipa. Paki-confirm nyo po. Para sa kalaman po ng ating mga kababayan. Yung personal services po. Personal services po yung overload ng part-time pay. So, yun po ay yun po aming ipopropose ngayon sa 2015 ay mga 15, more or less 15 million. 15 million. Opo. Salamat po. Magandang hapon po, Sir Manding. Ngayon po narinig na po natin ang lahat ng mga konsehal with regards to their suggestions and questions tungkol po sa ating Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Sir Manding, alam ko po marami kayong responsibilities na hahawakan po ngayon bilang magiging department head ng ating KLL. Ngunit alam ko po na kayo ay capable at may capacity to deal with all these problems. At ang sanggunian po ay nandito, gaya po na sinabi ng lahat na nagsalita dito. Ito naman po, lahat naman po ay willing tumulong para po sa ikagaganda ng ating kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. At umihingi rin po kami ng tulong po ninyo para po maayos po natin ng lungsod. Again, Mr. Chair, I would like to pass a resolution. Before you pass a resolution, session resume. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, I would like to pass a resolution concurring the appointment of Dr. Armando S. Mendoza to the position City Government Department Head 1. Any second to the motion? Seconded by all members of the Sanggunian. Discussion, objection, hearing none. The confirmation of Dr. Armando Mendoza as Department Head 1 is hereby approved for third and final reading. Congratulations. Congratulations po. Dr. Armando. Maraming pong salamat sa inyo. Mr. Chair, Session, the Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, would like to also give a manifestation only for the record for the confirmation of Engineer Juliet Andal, our city assessor. Siya po ay matagal nang due for confirmation noong pa pong nakaraang Sanggunian. Salamat, Vice. So, nakaraang sanggunian pa po. Kaya lang po, according to the civil service,
ang kanya pong appointment ay mute and academic dahil po lumagpas na po sa 15-day period ng na binigay po na allowance. So I would like to put this into record, her confirmation. Thank you, Vice. Is there a motion? What's the motion? So wala pong motion, record lang po sa sanggunian that the appointment of... wala. Okay. That the appointment of Engineer Andal is moot and academic based on the ruling of the Civil Service Commission. Privilege, the Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, my privilege message. I have two topics on privilege for this afternoon. One is about the Presidential Proclamation number 494, and the other is tungkol po sa aking ipinrivilege noong ilang nakaraang linggo tungkol po sa pagpapailaw sa kalsada ng Marawi Dagatan, yun pong galing KLL hanggang sa labas po ng highway. So, on with my first topic for privilege, Mr. Presiding Officer, as chairperson of the Committee on Cooperatives in Agriculture and as an advocate of agriculture, this privileged speech is about the Presidential Proclamation number 494, declaring the year 2013 as the National Year of Rice and directing the Department of Agriculture to lead its celebration. Next slide, please. Mr. Chair, President Benigno Aquino III declared 2013 as National Year of Rice through Proclamation number 494, a campaign that aimed to help achieve rice self-sufficiency. Next slide, please. Allow me to read the whereases of the proclamation. Proclamation number 494, declaring the year 2013 as the National Year of Rice and directing the Department of Agriculture to lead its celebration. Whereas the government aims to attain rice self-sufficiency by 2013. Whereas as part of the strategy to attain rice self-sufficiency is intensified information campaign and social marketing to enjoin producers, consumers, and policymakers to help achieve the said goal. And whereas a sustained and nationwide campaign to boost farmers' morale and motivate them to adopt to technologies to further improve farm productivity and encourage the general public to be responsible rice consumers are necessary to complement the government's efforts to achieve rice self-sufficiency. Next slide. So, Mr. Chair, to summarize, the overall project goal is to achieve rice self-sufficiency, to promote better health among rice consumers, and to improve the income of farmers. Now, the question is, how can Lipa City be a part of this campaign to attain rice self-sufficiency? And before we answer that question, let me first lay down some facts. Fact number 1, we are eating way too much rice. We are eating more rice than other food groups, when rice and other grains should only be 1/4 of our meal plate. In a survey conducted by the Bureau of Agricultural Statistics, the per capita consumption of rice by Filipinos has increased to 109.8 kilograms per year. Compared to the rice consumers of neighboring countries, the Filipinos are eating more rice. Based on studies, South Korea's per capita consumption per year in 2006 was 78.8 kilograms, Japan 61 kilograms, and Taiwan 48 kilograms. Napakalayo po sa ating 119 per kilogram. With this rice consumption data, the Food and Nutrition Institute revealed that Filipinos had imbalanced diet, with the plate half full of rice, consuming more rice than what is recommended as healthy. According to Joy Bartolome Dulao, a chemist based at Philippine Rice Research Institute, Filipinos depend mostly on rice for energy and eat rice more than what is recommended. She also said that Filipinos
are eating more rice than other food groups such as fruits, vegetables, and proteins, when rice and other grains should only be 1/4 of the meal plate. Cutting down on too much carbohydrates from rice, he said, can help lessen the risk of type 2 diabetes, stroke, and coronary and artery disease. Next slide. Fact number 2 is, we are wasting way too much rice. As Filipinos eat too much rice, ironically, we also waste more rice. According to the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology, data released earlier this year, it stated that each Filipino wastes about 2 tablespoons of cooked rice or 9 grams of uncooked rice daily. In 2010, our wasted rice was equivalent to 13% of the total rice imports of the same year. That is equivalent to 6.2 billion or the consumption of nearly 2.6 Filipinos a year. Napakalaki po ng mga figures na binanggit ko kanina. Pero kung titignan po natin ito sa ating lungsod pa lamang, ang population po ng lungsod ng Lipa according to the 2010 census ay 283,468. Sabi po sa data ng DOST, bawat Pilipino o bawat Lipeño ay nag-aaksaya ng 9 grams of uncooked rice. If the population multiplied by the 9 grams of wastage per person daily, in the city of Lipa alone, we waste around 2,551,212 grams or 2,551 kilos of rice. Ito po ay per day. O i-convert po natin sa sako, divided by 50 kilos, 18,623 sacks every year. At kung i-multiply po natin ang 18,623 sacks na ito sa 2,000 pesos per caban of rice, equivalent po sa 37 million. Ito po ang amount na nasasayang na bigas per year kung i-compute po natin dito lamang sa ating lungsod based on the data given to us by the DOST. Alam po nating lahat na ito po ay nangyayari sa totoong buhay. Lalo na po kung mag-oobserba tayo sa mga restaurants or karinderya. Ako na lamang po, pagka po kakain sa restaurant o sa fast food, ang isang cup of rice ay hindi ko po mauubos. Buti na lamang po, may kasama ako nakakain ng aking matitirang kanin. Next slide, please. Ngayon po, based on the facts that we've laid down earlier, ano po ang mensahe natin dito sa publiko? Pwede rin po mag-diet. Una po, ang responsible rice consumption for the public or the consumers. We need to consume just the right amount of rice for better health. We should try alternative food staples for better health, such as corn, cassava, potatoes, sweet potatoes, and the like. And of course, we should reduce food wastage for rice self-sufficiency. Ang sagot po sa tanong ko kanina, kung paano makakakontribute ang ating lungsod ng Lipa to attain rice self-sufficiency. To address this issue at our level, we can help reduce rice wastage in our city by encouraging the responsible rice consumption as embodied in the Presidential Proclamation number 494 by President Aquino. Mr. Chair, this representation would like to author and propose a half-cup rice ordinance. The half-cup rice ordinance will mandate that all establishments, including restaurants, cafeterias, caterers, fast food chains, and other related food services in the city, to include 1/2 cup serving of rice in their menu with the corresponding 1/2 price as an option for the public customers.
Ito po ay nagawa na rin ng ibang bayan at lungsod. At panahon na rin para ang ating lungsod ng Lipa ay gumawa ng hakbang para mabawasan ang pag-aaksaya ng kanin. Dahil ang pag-aaksaya ng kanin, ng bigas at iba pang pagkain para sa akin ay kawalan ng respeto sa ating mga magsasaka. Ang ordinansang ito rin po ay naglalayong tulungan ng ating mga kababayan na kumain ng balanced diet para sa magandang kalusugan. Mr. Chairman, nais po ng inyong lingkod na mai-refer po ito sa aking komitiba, ang Committee on Cooperatives and Agriculture, at ang iba pong committee na sakop sa proposed ordinance na ito para po makapag-conduct ng committee hearing or public hearing para po maipatawag rin po natin ang mga restaurant owners at iba pang concerned dito po sa proposed half-cup rice ordinance na ito. Umihiling din po ako ng tulong at suporta sa ating mga kasamang konsehal. Maraming salamat. The matter brought up by the Honorable Kathleen Briones through her well-presented privileged speech is referred to the Committee on Agriculture and Committee on Trade and Industry. Next privilege. Thank you, Mr. Chair. My second topic for privilege this afternoon ay tungkol po sa nakaraang privilege speech ko about the lighting of the street along Marawoy, galing pong KLL palabas po ng highway. Dahil po alam naman po natin at kitang-kita po natin na napakadilim at napakadelikadong lakaran nito ng mga pedestrian, lalo na po ang mga panggabing estudyante sa ating kolehiyo ng lungsod ng Lipa. At nagpapasalamat po ako sa ating mga kasama, lalo na kay Consel Patmon Monfero sa kanyang mabilis na pag-aksyon sa pamamagitan ng pag-conduct ng committee hearing tungkol po sa topic na ito. At nang nag-committee hearing nga po, nalaman po natin na ito pong kalsada na ito ay national road. Hindi po natin sakop, hindi po sakop na lungsod ng Lipa. Ngayon po, ako po muli ay humihingi sa ating mga kasama ng suporta para po sa aking resolution requesting the assistance of the Road Board Executive Director Engineer Adolfo Escalona through Congressman Nicanor Briones and Congressman Rico Heron of AGAP Party List for the rehabilitation and construction of street lights in the Barangay Marawoy, Dagatan National Road. Habaan na po natin, hindi na po hanggang Marawoy lamang, kung makakahingi pa po tayo sa ating national agency na hanggang Dagatan po ang pailaw na ito, ay bakit po hindi? So, Mr. Chair, I would like to again pass this resolution. There's a motion. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Privilege, the Honorable Monfero is recognized. Good afternoon na. Hindi na morning yan ho. Inabot na tayo ng alas 1:30 na. Anyway, madali lang po ito. Ito ang privilege speech ko regarding po doon sa pakapag-declare natin ng under the state of calamity ang ating lungsod ng Lipa, which is hindi po na natin nabigyan ng kopya, if I'm not mistaken, ang ating SSS dito ho sa lungsod ng Lipa. May mga lumapit po kasi sa akin na ang sinasabi daw po ng SSS Lipa branch ay hindi daw po under the state of calamity ang ating lungsod. And for that, kumuha ho tayo ng kopya para mapatunayan nga natin na hindi ho napasama ang Lipa sa kanilang ipinadala ng head office sa Lipa. At sa katunayan po ay ang sa Lipa, ang Batangas po ay ang kasama lang sa declare ng under the state of calamity is Taal, Batangas, Cuenca, Batangas, Santa Teresita, Batangas, Laurel, Batangas, Lemery, Batangas, San Nicolas, Padre Garcia, Ibaan, Malvar, Batangas City. So wala po dito ang Lipa. And with that, may mga empleyado po tayo ng SSS na hindi po makapag-avail ng loan. Kasi po ang SSS ay may tinatawag sila na salary loan early renewal program pagdating po sa may ganitong kalamidad. So, I'm requesting the good secretariat
to provide a copy para po ang SSS ay makapagbigay ng salary loan sa ating mga empleyado ng SSS. So, sana po ay as soon as possible ay mabigyan ng SSS, Lipa Branch, ng resolution ginawa ng Sangguniang Panglungsod sa pagkakadeclare po ng under the state of calamity. Para po naman ang ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa SSS ay makapag-avail ng tinatawag nila na SLERP, which is the Salary Loan Early Renewal Program. So sana po sa madaling panahon mabigyan natin sila. Maraming salamat po. Mr. Secretary, kindly furnish letters sa SSS and other agencies that nangangailangan po ng copy ng resolution declaring Lipa under the state of calamity. Isa ba? The Honorable Monfero is recognized. Sasamantalin ko na rin yung pagkakataon this afternoon dahil sa after the typhoon, meron na tayong mga kasamahan dito sa City Hall na mga empleyado na lumalapit po sa inyong lingkod dahil alam nila na ang negosyo natin ay construction. Meron po tayong mga construction materials like yero, pako, kahoy at iba pa na humihiling sila na mapautang. And with that, umisip po ang inyong lingkod ng isang proyekto na matutulungan ang ating mga empleyado dito sa ating City Hall. And if I'm not mistaken, more or less po ay nasa mga 1,200 or 1,300 ang ating empleyado ng lungsod ng Lipa. And with that, ako po ay nakapag-ugnayan sa iba't ibang financial institution like banks, and other institutional like lending. At sinikap ko po na makahingi ng mababang interest para kung sakali at may apply natin ito bilang isang calamity loan. And napakaswerte naman po at may tumugon na isang bangko na nabigyan ng inyong lingkod. At dahil ako'y affected din ng nakaraang typhoon, so nag-grant po ako doon sa kanilang sa aking hinihingi. And with that, ako po ay maglala dahil sobra naman ho yung binigay sa akin. So para makatulong naman ako dito sa ating mga kasamahang empleyado dito sa ating lungsod, ako po ay maglalaan ng more or less ay 2.5 million up to 3 million, which is dadaan po ito sa ating cooperative department sa pamumuno ni Mr. Mendoza at para po yung ating mga kababayan na nagsasabi sa inyong lingkod na uutang ng yero, uutang ng kahoy at iba pang materials, ay doon na lang po sila dadaan at ito ang magiging sistema po para doon sa ating mga empleyado na gustong umutang ay mabibigyan sila sa napakababang interest. Ito ho ay may proposal ako na per employee ay 5,000 ang mauutang para doon sa mga regular employee. At para naman doon sa ating mga JO or casual ay more or less ay nasa mga 3 to 4,000. At ito ho ay base sa initial na computation, ang 5,000 na amount na ipapautang ay magkaka-interest lamang po ng 400 pesos within 6 months. So, ito ho ay doon sa mga gusto na mag-avail, siguro ho, more or less by next week, ito ho ay pwede na after this session, magkakaroon po kami ng meeting with Mr. Mendoza para po maiayos na kung ano man po ang mga papeles na kakailanganin. So, para sa ating mga kasamahan dito sa ating City Hall, kayo po ay pwedeng makipag-ugnayan sa inyong lingkod at the same time with Mr. Mendoza para ho kayo ay makapag-avail ng calamity loan na pinagsikapang mabigyan ang ating mga kababayan na napektuhan ng Bagyong Glenda. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Honorable Monfero. At saka dadagdag ko lang po, dun po sa ating mga kababayan pang iba,
may naapektuhan po ng bagyo, ay nag-allocate na rin po ang Sangguniang Panglunsod ng 18 million para po sa mga yero ng ating mga kababayan. Ito po'y pamimigay ng atin pong kagalang-galang na mayor, kasama po ang taga-engineering saka CSWD. Kaya mangyari po, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga barangay officials para may makuha po ninyo yung mga yero na pinamimigay ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lipa. Any more privilege? The Honorable Hernandez is recognized. Ngayon po ang deadline na sinabi po ng Senro sa atin para po yung kanila pong mga transfer station o mobile transfer station. In other words, yung pong mga maliliit na truck ng basura na naglilipat po sa mga malalaking basura ay kanila daw pong ililipat na dito po sa bakanteng lote sa may slaughterhouse na malapit. At humihingi po tayo ng feedback kanina kay Engineer Pansa. Inask po natin ang tagapangulo ng Komitiba ng Environment to request Engineer Pansa to render a report to the Sanggunian regarding po dito sa kanila pong initiative or effort para naman po wag naman po magmukhang o magmistulang eyesore ito pong mga transfer stations na ito. Unfortunately, nagpahiwatig daw po si Engineer Pansa na hindi daw po siya makakapunta ngayong umaga na ito sapagkat may conflict daw po siya sa isang barangay. Nung tinatanong naman po ni Councilor Macma kung saan pong barangay, ay hindi na ho yata nasabi at kung saan pong barangay po siya napapunta. With that, Mr. Chair, may I request that we write a letter to Engineer Pansa requesting his presence and attendance for our next session para po sa ganun ay makapagbigay po siya at makapag-ulat po dito ng mga initiatives po ng Senro ukol po sa ating solid waste management program. Invite po ulit natin si Engineer Dedesma, Engineer Pansa sa Monday. Tama ba Monday? Sa Monday session during our privilege and question hour. Privilege, kung wala na po. Urgency, the Honorable Puwa is recognized. Ito pong Henry. Ito po yung ni-refer po sa akin noong nakaraang linggo at hindi ko lang po nagawa ng committee report. Ito po ay patungkol po sa request po ni Mr. Henry Mendoza para, hindi Mercado para sa kanya pong reclassification request from agricultural use to commercial use ng kanya pong property. I move for the urgency of this matter. Any second for urgency? Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Henry Mercado with a total area of 724 square meters from agricultural use to commercial use located in Barangay Balintawak for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion. Objection. Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Katipon is recognized. Gusto ko sanang ipala with the permission of the Chairman of Committee on Appropriation na yun yung slaughterhouse ay akin hong i-committee hearing at baka ho kaya nating ma-increase yung fees ng nangungontrata dito sa city government. So with the permission of the body and headed by Vice Mayor Eric Aprica, the Chairman of Committee on Ways and Means will conduct a committee hearing about the slaughterhouse at the city of Lipa. Refer to the Committee on Ways and Means. Kung wala na po, the session is adjourned.
Ito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.